Baby ni Jinwoo kakalabanin ang dalawa sa pinakamalakas niyang mga shadow na si Igris at Biro, at dito na natin makikita ang nakakakilig na pagtatapat ng pagmamahal ni Baby Cha sa kanyang papa Jinwoo. Kaya naman simulan na natin ang chapter 112 up to chapter 114, at kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na upang maging updated ka sa ating solo leveling manhwa review. Maraming salamat, let's go! Pinakita na si Jinho ay nakikipagdigmaan sa mga basher ni Jinwoo dahil hindi raw siya makakapayag na magbitaw ang mga ito ng mga balahurang salita at wala raw silbi kahit umiyak daw sila sa kanyang harapan sa oras na sila ay makulong. Ngayon ay isang grupo na naman ang napabagsak ni Jinho na siyang naninira sa pangalan ni Jinwoo, at nagpasalamat naman ng bida sa hard work na binibigay ni Jinho, at kanyang naisip na hindi niya narinig na dumating si Jinwoo at tanong nito kung bakit daw ganun ang itsura ng bida. Kalalabas lamang daw ni Jinwoo sa dungeon at dahil daw kailangan nila ng pera sa pagpapatakbo ng guild ay binigay nito ang mga magical crystal. Nakakabilib daw si Jinwoo dahil nagawa nitong makaklear ng isang high ranking dungeon, at ngayon daw ay hindi na sila magkakaproblema sa pagpapasahod sa kanilang employee. Naalala daw ba ni Jinwoo na kailangan pa nila ng isang member para sa kanilang guild, at sagot naman ito na mas mainam daw kung maganda ang ugali ng taong ito, at wikang muli ni Jinho na may mas mahalaga pa silang dapat pag-usapan sapagkat nakapag-decide na raw ba si Jinwoo sa magiging pangalan ng kanilang guild. Akala daw ni Jinwoo na sobrang importante ang kanilang pag-uusapan, at sagot naman ni Jinho na ito raw ay super duper na importanteng bagay. Paano daw kung ang pangalan ng kanilang guild ay Sungyu Guild o kaya naman Yusong Guild, kung saan kinuha niya ito sa apelyido nilang dalawa, pero okay din naman daw kung sa last syllables ng kanilang pangalan sila kukuha, gaya ng Woho Guild o kaya naman Jinjin Guild. Pero biglang sinabi ni Jinwoo na paano daw kung ang pangalan na lang nila ay Solo Player Guild dahil mag-isa lamang naman daw siyang lumalaban, at naisip ni Jinho na bibiro daw ba si Jinwoo dahil akala niya daw ay magaling ito sa lahat ng bagay, pero mukhang gaya daw ng ibang tao ay meron pa ding pagkukulang ito. Biglang may kumatok sa pinto, at nang ito ay silipin ni Jinho ay sobra siyang nagulat sapagkat si Baby Cha ay nasa kanyang harapan kung saan hinahanap nito si Papa Jinwoo. Ano raw ang kailangan ni Baby Cha, tanong ng bida, at sagot naman nito na naroon daw siya upang sumali sa guild ni Jinwoo. Umupo ang dalawa at tinanong muli ni Jinwoo kung ano raw ba talaga ang pakay nito, pero sagot ni Baby Cha na gaya daw ng kanyang sinabi ay naroon siya para sumali sa guild ng bida. Medyo nalilito si Jinwoo kung ano ba talaga ang nangyayari, kaya naman tanong nito kung may kinalaman daw ba ang chairman o kaya pinalayas daw siya ni Mr. Choi sa kanilang guild. Wala daw silang kinalaman, tugon nito, kaya naman tanong muli ni Jinwoo kung bakit daw gustong sumali ni Baby Cha sa Solo Player Guild, na para bang opisyal na talaga itong pangalan ng kanyang guild base sa kanyang pagkakasabi, at nagulat si Baby Cha sa pangalan ng guild ni Jinwoo, at tanong muli ng bida kung may problema daw ba si Baby Cha sa naging pangalan ng kanyang guild kung saan napagkasundoan daw ito nilang dalawa ni Jinho. Desidido na raw ba si Jinwoo sa pangalan na Solo Player Guild dahil hindi raw ba nito i-consider ang kanyang suggestion, at sagot naman ito na hindi raw kasi kumibo kanina si Jinho kung kahit inisip niyang pumayag ito sa kanyang naisip na pangalan. Hindi nakakibo si Jinho sa sinabi ni Jinwoo, samantalang ang bida ay naisip na dapat raw ay kumalma siya dahil medyo naguguluhan siya sa mga nangyayari ngayon. Mabilis daw ang tibok ng puso ni Baby Cha, at iniiwasan daw nitong tignan ng kanyang mga mata, at kahit daw magpakita ito ng pagiging kalmado ay hindi raw siya maloloko nito kung kahit bakit daw kaya gusto nitong sumali sa kanyang guild. Sigurado daw si Jinwoo na hindi pa tapos ang kontrata ni Baby Cha dahil bago lang ito sa pagiging hunter, at sagot naman ito na binayaran niya daw ang penalty sa kanyang kontrata. Hindi raw kayang bayaran ni Jinwoo ng advance ang katulad ni Baby Cha, at sagot naman ito na wala raw siyang pakialam sa bagay na yun kung kahit tanong muli ni Jinwoo na bakit daw gusto nitong sumali sa kanyang guild dahil wala naman daw itong mapapala. Sa isip ni Baby Cha na paano niya daw ipapaliwanag ang kanyang rason, at maaari daw na pag-isipan siya ng baliw kung sasabihin niya ang totoo, sapagkat nagsimula daw ito noong una silang magkita at naakit ito sa amoy ni Jinwoo hanggang sa makurious na raw siya sa pagkatao ng bida. Sinimulan niya nang subaybayan si Papa Jinwoo, at gaya daw ng kanyang akala na isang S-rank hunter ito, at hindi niya raw ito nakitaan ng isang pagiging masamang tao. Sinabi niya daw sa kanyang sarili na dapat ay hindi niya na kailangang pang-isipin si Jinwoo dahil hindi niya na kailangang magsayang pa ng oras para sa darating na raid, subalit sa madilim daw na mundo ay nag-iisang liwanag si Papa Jinwoo. Sobrang takot at kinakabahan daw siya nang makaharap niya ang hari ng mga langgam, at sa mga oras na akala niya ay mamamatay na siya ay muli siyang nagkaroon ng panibagong buhay. Nang siya ay magising ay nasa tabi niya ang chairman
chairman at tinanong ng chairman kung okay lamang daw ba ang kanyang kalagayan sapagat naroon daw sila sa loob ng helicopter at dadali na raw nila ito sa hospital. Tanong ni Baby Cha kung dumating daw ba si Jinwoo sa laban at sa pagtango ng chairman ay naisip nito habang siya ay namumula na hindi raw talaga panaginip ang kanyang nakita. Pwede niya raw i-consider na namatay na talaga siya sa kanyang naging laban at paano raw kung mangyayari ulit ito at hindi na siya makakaiwas sa kamatayan ay ano raw kaya ang kanyang gagawin kung kaya't hindi niya raw masabi at papaano niya raw sasabihin sa ating bida na gusto nitong si Jinwoo ay nasa kanyang tabi hanggang siya ay malagutan ng hininga, tanginakilig. Dito ay namumula at nababasa na ang pepe ni Baby Cha dahil hindi niya raw ito kayang sabihin kay Jinwoo, samantalang si Jinwoo ay napapaisip kung ano ba ang nangyayari kay Baby Cha dahil meron daw ba itong gustong sabihin pero hindi niya masabi. Pinapaypayan ni Baby Cha ang kanyang sarili dahil nagiinit na ang kanyang katawan, samantalang si Jinwoo ay naisip na bakit daw hindi ito magsalita dahil tiyak namang may tinatago ito sapagkat namumula daw ang mukha ng kanyang baby. Wala daw siyang idea kung ano ang tinatago nito pero sa malamang daw ay pinagplanuhan na ito ng matagal ni Baby Cha at wika niyang muli kung hindi raw ba sasagutin ang kanyang katanungan. Sagot ni Baby Cha na mali daw ba na gustuhin niyang mamuhay ng komportable at bulong ni Jinho na maaari daw na sobra-sobrang trabaho na binibigay sa kanya ng Hunters Guild. Maaari daw na nasa 22 or 23 years old pa lamang si Baby Cha at pwede na ang pagiging S-rank hunter nito ay mabigat para sa kanya at bukod pa raw doon ay nagtamo ito ng malaking pinsala sa nakaraang laban nila sa Jeju Island. Meron daw pagsubok ang kailangang harapin para makasali sa kanyang guild pero sagot ni Baby Cha na wala naman daw nakasulat sa recruitment post na kanyang nakita. Subalit sagot ni Jinwoo na bagong regulation lamang ito at inutos niya kay Jinho na bumili daw ito ng pagkain para sa kanilang bisita. Ano raw klaseng pagsubok ito? Tanong ni Baby Cha at nagulat si Jinwoo dahil seryoso talaga ang kanyang baby at sinabing kailangan mong talunin ang isa sa aking mga summon beast. Pakiramdam daw ni Baby Cha na minamalit siya ni Jinwoo at tanong nito kung sino daw ba ang kanyang makakalaban at sagot naman ni Papa Jinwoo na sisiguraduhin niya daw na pipiliin niya ang pinakamalakas sa lahat na siya namang sinang-ayunan ng dalagang ubod ng sarap. Kailan daw nila sisimulan ng pagsubok at wika ni Jinwoo na ngayon na daw nila ito sisimulan at gawin daw nila ito sa gymnasium ng Hunter Association. Dahil sa malayo daw ang gymnasium ay ito raw ang tamang pagkakataon na subukan ni Jinwoo kung kaya niyang magsama ng iba kapag ginamit niya ang Shadow Exchange. Kaya naman pinigilan nito si Baby Cha na lumabas ng pinto dahil may mas madaling paraan daw upang makarating sila ng gym ngunit kailangan nilang magtabi ng ilang segundo. Habang namumula si Baby Cha ay ginamit ni Jinwoo ang kanyang skill na Shadow Exchange at dito ay unti-unti silang lumulubog sa sahig at sa pagdating ni Jinwoo ay sinabi nito na dapat raw ay may makakain sila Jinwoo habang sila ay nag-uusap. Subalit siya ay nagulat dahil bumungad sa kanya